Hello guys, welcome back to my advanced tutorial series. We're going to talk about common built-in functions. Yung kadalasan ginagamit ng developers, Roblox developers. Gonna create common, common built-in function. Kahit di nyo na pangalanan, pero sa akin gusto ko ganyan. Ano ba mga kadalasan ginagamit ng mga developers na function? Ang unang ginagamit ng kadalasan ginagamit ng developers like me is yung clone. Siyempre, ibig sabihin lang nun, i-clone mo lang yung bagay. Yan yung sabihin, clone. Yung may ganito, clone. Yan. Paano ba gumagana ang clone? Basically, kailangan gamit tayo na toolbox. Hindi ko nire-recommend na gumamit kayo ng toolbox kasi nga minsan may virus minsan nakalagay sa mga models. Be aware. Kung gusto nyo gumamit ng mga ganun, basta tanggalin nyo yung mga scripts na may nakalagay doon na requires. Kasi minsan, na-access nila yung game mo gamit lang yung mga models. Bawal, para ma-prevent yun, tanggalin nyo yung mga ganun. Yun. Let's say, gusto natin maging dalawa. Gagamitan lang natin ng clone. Tanggalin natin yan. Gagamitan lang natin yan ng script para mag-reflect sa lahat ng players. Noob workspace.noob. Ito yon, workspace.noob sa loob ng workspace. Tapos, i-clone lang natin siya, noob clone. Ganun lang yung sabihin nun, parang duplicate ba lang yung noobs. Oops, ba't di siya nag-spawn? Why? Dahil, clone na natin siya, pero wala tayong specified kung saan natin siya i-spawn. Or wala ring specify kung saan natin siya ipe-parent. Yun yung dahilan kung bakit hindi siya nag-spawn. Dahil hindi pa natin siya pine-parent sa workspace. Para gawin yun, gagawin lang natin yung noob na create natin para clone noob. Kasi pag ginawa lang natin yun, pag ganito ginawa natin, iisipin ng server na yun, hindi niya gagamitin tong noob clone. Ang gagamitin niya yung nag-i-exist talaga na workspace na noob. Para ma-differentiate yun na itong noob is clone noob. Gagamitan lang natin siya ng variable na clone noob. Kasi magkaiba yung noob sa clone noob. Kasi itong clone noob is, ito yung na-clone na noob. Clone noob version. Ipa-parent lang natin siya ano kaya pwede? Workspace. At saka pala, magkaiba yung, parang parehas lang silang ginagawa ng instances.new. Kasi sa instances, di ba, natalakay ko naman to, gumagawa siya ng part. As in, gagawa siya ng bagong part. Pero, sa clone kasi, ang pin-clone niya talaga, yung nag-exist talaga na bagay, pin-clone niya yun. Hindi tulad sa part, hindi ka pwede maagawan ng sarili mong character gamit yung instances. Yun. Yun yung pinagkaiba. Sa clone kasi, clone niya yung existing bagay. Let's say, nag-exist na yung part, i-clone lang natin. Di tulad sa part, instances.new is gagawa ka ng panibago from scratch. Yun yung pinagkaiba ng clones versus instances.new. Play natin. Kita nyo, nag-create siya ng bagong, tanggalin muna natin yung local script kasi minsan annoying.
So, yan. Yan. As you can see, dalawa sila. Pwede nyo rin baguhin yung itong clone node na to. So, pareha sila. So, kailangan baguhin natin yung name. By the way, parang palit lang natin yung name ng clone na yon, yung na-clone na noob. Gagamit lang tayo ng properties na name, tapos clone noob. Yan. Kita nyo, nag-iba yung pangalan, clone noob sa noob. So, ibig sabihin, ito yung clone, ito yung bagay na clone niya. So, yun yung sabihin ng clone. Ang next built-in function natin is destroy. So, basically, i-destroy lang natin yung bagay na ginawa natin or part na ginawa natin sa workspace. Let's say ito, tatanggalin natin. Ganun lang yung sabihin. Let's say part workspace dot part destroy, tapos workspace dot wait 5 seconds ulit, workspace dot clone noob, or pwede naman din yung ginawa natin is destroy lang. Yan, yun yung second built-in function, destroy. So makikita nyo na mawawala to, tapos ito rin, ito, diba? Mag-reflect yun sa buong client kasi nga server yun. So, ano ba ang second built-in function natin? Find first child. So, natalakay na ata to nung sa basics theories. So, may bago akong add sa parameters. So, I mean, may add akong information about this sa find first child sa parameters nun. So, gawa tayo ng folder, existing part. So, part, workspace, find first child, part. So, nakikita nyo, walang part sa loob sa child niya. Kita nyo? Walang part dito. So, pag pinint natin yung part, if part, ibig sabihin, kung mayroong part, if not part, ibig sabihin, pag wala siyang part, wala siyang nakitang part, warn natin, there's no part in child, in workspace. Tapos, lagyan. Kita nyo? If part is not a valid member, tapos hindi na gumana. Wait lang. Para mapagana natin yun. Wait lang. So, if oops, so di talaga siya gagana pa kahit anong gawin. Kasi magre-return na siya kagad ng error. So, ba't kailangan ba natin lagyan ng error kung magsisend naman siya ng error? So, useless yung mga ganun. So, yung ganito, yung if part. If not part, kasi pag sabihin ng if not part, kung wala siyang nahanap na part, magre-return na siya ng error. Sa ganito, pag sa find first child, wala siyang nahanap, automatically magre-return siya ng part is not a valid. Ganun siya. Sabihin, part is not a valid member or child. Di siya child ng workspace. Wala siya nakita na part sa child niya. Let's say, ako yung workspace, wala ako nakitang part dito. So, magre-return ako ng error na yung sinasabi mong part is hindi siya nag-exist sa workspace. So, para magamit yun, kasi nandito siya sa loob ng folder. Paano yun? Let's say, so, para magawa yun, yung di ba nandito yung sa loob ng part. Nasa loob, yung part na to is nasa loob ng folder. Yung folder na yan is child ng workspace. So, para makuha yung nasa loob ng folder, is gagamit kayo ng second parameters, kung true or false. Sabihin, kung i-allow mo bang, let's say, bawat child niya is pwedeng makita yung laman nun. Let's say, di ba, itong folder is, parent niya is workspace.
So, pag inallow ko 'to na mag-true, ibig sabihin kung inaalaw mo bang let's say itong bahay na let's say may bahay ka, tapos nandun yung part sa loob ng bahay mo. Tapos, 'pag ginawa nating true yun, iaalaw mo bang makapasok yung server sa bahay mo? 'Pag oo, ma mapapa ah, ma mal papasukin niya lahat ng mga part. Kasi hanggang mahanap niya yung part na 'to. Let's say ito, existing part. Kasi nga di nga wala ngang part sa workspace, nasa loob ng folder ng existing part. So, para mapasok natin 'tong existing part, loob ng existing part is, gagawin lang natin is gagawin natin true. Siyempre 'pag ginawa natin true, gano'n rin, gagawin rin 'yun sa spawn location, hanggang mahanap niya yung part. So, I hope na parang sabihin ng true, parang papasukin ko muna 'tong existing part. 'Pag may nakita siya, yun yung ibibigay na part dito, insert niya dito sa part. Kung wala, maglo-loop through ulit siya dito sa spawn location. Tapos 'pag wala, gano'n, hanggang mahanap niya yung part na yun. So, parang papasukin niya lahat ng laman ng mga child niya. Let's say, ano bang laman ng spawn location, 'di ba, decal? So, papasukin ng workspace yung child ng spawn location. So, yun yung sabihin. So, print. If part, sabihin, nahahanap na natin yung part, print the found, the, the part is found. Kasi nahahanap na natin siya kahit di siya child ng workspace. Kasi, so, hintayin nyo muna. So, workspace.part, I see. Tanggalin muna natin kasi dinilit natin yung part eh. I mean, yung kanina, dinilit ko, yung kanina ganito, ni-replace, nilagay ko kasi yung part sa existing part sa folder. Kaya, kanina may lumabas na, the part is not a valid member of workspace. Kasi nga, yung part na ginawa natin is nilagay natin sa folder. So, yun yung yun yung dahilan kung bakit nag-throw siya ng error. Kasi nga, nilipat natin yung part sa loob ng folder inside of workspace. So, ayun na pala, the part is found. So, kita nyo, pag ginawa natin tong false, tanggalin mo natin siya, tapos gawin natin false. Yan. Kita nyo, magta-throw yan ng error. Pag matagal, sabihin may error. So, yan. Kita nyo, wala. Tanggalin natin to para mag-throw talaga siya ng error. If why, hangit lang ako. Ayan, kita nyo, this part is not found inside of workspace kasi nga nasa loob siya ng folder. So, kapag ginawa nyo na lang true, mahahanap na yun. Aalaw mong pasukin yung loob ng existing part. Ano ba loob ng existing part? Diba yung part? So, yun yung sabihin ng second parameter ng find first child. Hindi na siya mag-throw ng error kanina.
Ito, gagana lang to kung hindi nag-i-exist yung part. O, diba? Wala na siyang sasabi na error. So, ano, ang fourth pala is wait for child. So, ang natalakay natin, destroy, tapos find first child. Ang sunod naman is wait for child. Ginamit natin ito kanina nung second episode ng advanced series. So, ang wait for child is basically hihintayin niya lang yung object na yon na ginawa natin for infinity. Let's say maghihintay ako hanggang may part na let's say gawa tayo ng part part that workspace wait for child may part wala namang may part. So task that wait 10 seconds. If not part, print there is no part. Magsasabi rin siya ng infinite yield so yung may yellow part, yellow kan print part. Pag binit natin yung part, syempre may babato na error sa atin kasi nga wala naman siya nahanap na part. So maghihintay siya, yung sabihin ng wait for child, maghihintay siya sa child ng workspace o child ng players na may pangalang may part. Kung wala siya walang pangalan na nahanap na may part na name, let's say may part, wala siya nakitang may part na may pangalang may part dito. Let's say ito, wala siyang nakitang ganitong pangalan, may part, magto-throw siya ng error. So yun yung sabihin, gawa tayo ng part instance.new part. Tapos, sa second parameter ng instance, yun yung parent. Part. Ipiparent natin siya sa workspace. By the way, kung hindi nyo alam, second parameters ng instance is kanino mo siya ipiparent. So, ipiparent natin siya sa workspace. So, kapanganatin natin part name, my part. So, pag pinit ulit natin yung my part, the part is found in workspace. New part. Tapos new part. Una, magta-throw siya ng error. Yan, ito yung sinasabi kong wait for child. Magta-throw siya dahil pag infinite yield, sabihin, maghihintay ako dito hanggang may pangalan na may part yung mag-spawn sa child. So, ibig sabihin yan, maghihintay ako hanggang may mag-spawn na may pangalang may part. So, hihintayin na lang natin hanggang may part na pangalang may part. So, wait lang, hindi natin nalagay na pa. So, task that wait, gawin natin 5 seconds para mabilis lang. Okay, kasi nga new clone part para So, ihintayin lang natin ulit for 10 seconds, 15 seconds. Medyo mahaba tong video, so string part, asa na ba yan? Okay, so alam mo okay, so ba't di siya gumagana is pag nag-error, ibig sabihin magbe-break yung code. Let's say itong part wala siyang hanap na part. So ang kasunod ng
mga codes dito sa baba na yun, yung let's say dito nag-error, so lahat ng nasa baba ng error na yun is hindi na siya gagana. So, para gumana to, kailangan is print oops, sorry sir. So, pupunta tayo sa server, tapos papangalanan lang natin siya. Hintay lang muna natin lumabas yung yung error. So, yan. Ayun, nakita nyo lumabas? Hihintay niya muna. Ayun, di ba? Pag nag-error to, ibig sabihin, lahat ng nasa baba ng new part is hindi na siya gagana kasi nga hihintayin niya muna tong mag-spawn. Hihintayin niya yung child na may pangalang my part sa workspace para gumana, para pag nahanap niya na yon, sa kanya lang papaganahin yon yung nasa baba niya. Pag kasi nag-error yung isang code nyo, lahat ng nasa baba ng error na yon, hindi na siya gagana. So, yun yung sabihin. Sa find first child, pag hindi niya nahihintayin. Ibig sabihin, hindi niya nahihintayin yung workspace na yun. Find first child pa lang. So, pag hindi to gumana, sabihin, gagana pa rin to. Kaso lang, magta-throw pa rin siya ng error. Pero yung nasa baba nun is gagana pa rin. So, tignan nyo. Nakakalito minsan to So, bear with me. Bakita nyo, this pa, gagana pa rin. Ang pinagkaiba lang kasi ng find first child sa wait first child, find first child, hahanapin na lang yung part na yun. Kung wala, mag-throw siya ng error. Minsan, kung gusto niyo mag-throw ng error, kailangan lagay niyo na lang ng print or warn. So, warn, yellow rin siya. Para siyang katulad sa infinite yield. Tingnan niyo, warn. Pero, hindi niya sisirain yung code. Kung wala talaga, wala. Hindi siya magto-throw, hindi niya wawarakin yung, hindi niya i-stop yung nasa baba nito. Kasi nga, wala naman, kita niyo. Yellow, pareho silang So, pag wait for child, kapag nag-error, hintayin niya muna tong may makita siya may part, sa kanya lang papaganahin ito. Pag wala, maghihintay lang siya. Hindi niya to papaganahin. Kasi nga, may hintay siyang may part So, yun yung sabihin ng wait for child. Magta-throw yan ng error. Pag wala siyang mahanap, hihintay niya lang yun. Pag may nahanap na siya, sa kanya lang papaganahin. Yung nasa baba na. So, ang lastly is get children. So, ibig sabihin, kukunin niya lang yung part na yun. Let's say, yan. Ramihan lang natin. So, for let's say, part 1, part 2, part 3, part 4. Existing part, workspace, existing part, one is existing part, get children, print local part, existing part, print existing part, find first child part. Copy lang natin to in case na hindi ma-save. Na-save siya. So, una, papaganahin natin. Naglalagay tayo ng part. Para gumana. Ayan. My part is found. Ayan. Inside na kanina. Wala. Nil kasi nga wala naman siya nakita. So nung inad ko na siya, nakita niya na ulit. Tapos dito, part.name.
Okay, kaya pala. Kasi hindi natin nalagyan siya ng part 1, part 2, kasi hindi nag-save. Part 4. Sorry mahaba yung video, pero at least marami tayong matututunan. So, kailangan nag-a-add tayo ng may part kasi nga hindi gagana yung code. Hindi gagana tong nasa baba ng new part kasi nga may hinihintay siya eh. Pag may hinihintay siya, hindi niya muna papaganahin hanggang may mahanap siya nito. Hanggang mahanap niya na yung my part na pangalan. So, kaya naglalagay tayo ng part tapos pinapalitan natin yung my part para gumana yung nasa baba ng wait for child na code. Hintay lang natin tayo. Ayan. Kita nyo? 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun lang lahat ng usually ginagamit ng developers. Pero marami naman talagang functions yun. Iilan lang to sa mga usual na ginagamit. I mean, often na ginagamit talaga ng mga ng Roblox devs. So, kung may natutunan yan, kaya please leave a like and subscribe. If you don't, kung may nagugulan kayo, is please ulitin nyo lang yung video or read the documentation of Roblox. So, ayun lang muna and see you soon and goodbye.